Ang aroganteng pulang rosas. Sa isang malayong lugar, noon ay mayroong isang maliit ngunit malagong kagubatan. Nag-uusap-usap ang mga puno at ang mga bulaklak. Pinahahalagahan ng mga halaman at puno ang kanilang pagsasama sa isang kagubatan. Isang araw, isa sa pinakamagandang mga araw ng tagsibol, ay may isang kahangahangang rosas ang lumitaw. Ito ay isang maliit na sibol na naging isang maliit na bulaklak. Ito ang pinakamagandang bagay na nakita ng sinuman. Kahit pa hindi pa ito lubusang lumalago. Dalawang cactus ang tumubo sa tabi ng rosas. May sariling distinktong anyo ang dalawa at sila ay labis na nagagalak na may rosas sa pagitan nila. Kamusta? Ako nga pala si Rosie. Ako ay cactus. Kumusta ka? Ang ganda ng mga talutot mo, Rosie. Sana'y may ganyan na rin ako tulad sa'yo. Salamat! Ngunit hindi lahat ay pwedeng maging matalino, malakas ang dating, at mahalimuyak ang amoy, di ba? Nabigla ang lahat sa mayabang na pahayag ni Rosie. Bagamat kakabukas pa lamang ng kanyang bulaklak, napakayabang na nito. Parehong mayroong sapat na tubig na nakaimbak ang dalawang cactus. Pareho silang nagbibigay kay Rosie ng tubig upang tulungan siyang manatiling malusog. Sila ay parehong nagmamahal kay Rosie at hindi siya pinapayuhan na kung hindi siya uminom ng sapat na tubig ay mamamatay siya. Dumating ang mga araw at lumaki si Rosie. Siya ay naging pinakamagandang bulaklak sa lupa. Patong-patong ang kanyang mga petals. Napakatingkad ng kulay nito. Ang dalawang cactus ay lubos na pinagmamalaki si Rosie. Ang kanyang mga ugat ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Ako talaga ang pinakamagandang bulaklak. Tingnan mo naman ang aking mga petals. Rosie, ang dami magagandang bulaklak dito. Isa ka lamang sa kanila. Ano? Paano mo ko nagawang ikumpara sa dalawang matinik na cactus na ito? Hindi hamak na mas maganda pa ako sa kanila. Nalungkot ang mga cactus sa kanilang narinig at wala na silang ibang nasabi. Rosie, ang mga sinabi mo sa cactus ay hindi maganda. At mayroon ka rin namang tinik. Sa totoo lang, hindi magandang kinukumpara niyo ang isang magandang bulaklak sa tulad ng mga cactus na yan. Anong alam mo sa kagandahan? Hindi ka nga namumulaklak. Si cactus, sunflower, at mga puno ay hindi na makatagal sa ugali ni Rosie. Sa kadahilanang siya ay isang napakamayabang na bulaklak. Lumipas sa mga araw at nagkaroon ng bisita ang kagubatan. Isa siyang turistang may kabayo. Ang manlalakbay ay lumipat at inaaral ang mga pamumulaklak. Halika rito, tingnan mo ako. Wow! Ang ganda ng bulaklak na ito. Oh, salamat, estranghero. Ako ay may tiwalang kapag ito ay binunot at dinala ko ito, makakatanggap ako ng gantimpala. Nararapat lang sa iyong mailagay sa isang hardin upang makita ng lahat. Ngunit ang mga cactus ay may kamalayan tungkol dito. Alam nilang kapag binunot si Rosie ay hindi ito magtatagal. Dali-dali nilang tinusok ang manlalakbay habang papalapit ito kay Rosas. Ang manlalakbay ay bumalik sa kanyang kabayo at umalis. Ang mga cactus ay tumawa ng malakas. Ngunit hindi si Rosie. Ang lakas ng loob nyo ha? Bakit ba inggit na inggit kayo sa akin? Inggit? Rosie, pero hindi mo naiintindihan. Muntikan ka ng pagkakitaan ng manlalakbay. Wala siyang pakialam sa'yo. Sino ka para sabihin kung ano makakabuti sa akin? Tsaka ang papangit niyong dalawa. Ako ang pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Hindi niyo ba narinig? Dapat ay inaalagaan niyo ako. Para ako lagi ang pinupuntahan ng mga tao. Rosie, huwag ka masyadong mayabang. Bakit hindi? Anong special meron sa inyo? Kaya naming panatilihin ang tubig. Bakit ka pa nabubuhay ngayon?
Ngunit hindi nakinig si Rosie. Patuloy ang kanyang paghuhumiyaw at abuso sa dalawang cactus. Isinumpa niya na hindi na siya iinom ng tubig mula sa mga ito. Galit na galit ang mga cactus sa kanyang mga sinabi at hindi na nagsalita pa. Lumipas ang mga araw at sa wakas dumating ang tag-init. Ang sunflower ay nagalak. Ang kanyang kumikinang na dilaw na muka ay sumusunod sa araw buong maghapon. Ang mga cactus naman ay umiinom ng tubig na tinabi nila noong taglamig. Kaya sila'y nananatiling matatag at malusog. Maging ang mga maliliit na ibon ay pumupunta sa mga cactus upang kumuha ng tubig. Si Rosie ay nagagalak sa mga unang araw ng tag-init. Ang tubig sa kanyang mga ugat ang siyang nagpapanatili sa kanyang malusog. Hindi siya tumingin ni minsan sa mga cactus at pinananatili ang kanyang magandang postura. Ngunit pagkaraan ng ilang linggo, nakaramdam na siya ng panghihina. Sinubukan niyang tumindig ng tuwid dahil ayaw niyang makita ng mga cactus ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, nang maubos ang tubig sa kanyang ugat, ang loob niya ay bumigay at nagsimula na siyang hingalin. Isang araw pa ang lumipas at si Rosie ay tuluyan ng yumuko. Siya ay naging mahina na. Doon ay nagsimula na siyang umiyak. Bakit ito nangyayari sa akin? Dahil kailangan mong mabuhay ng may tubig. Mayabang ka. Si Rosie ay nagsimulang lumuhod sa pagkauhaw. Uulan pa ba dito? Rosie, kailangang matapos ang tag-init bago umulan. Pero nagsisimula na akong malanta dahil sa matinding uhaw. Nawawala na ang aking ganda. Pwede kang humingi ng tulong sa cactus kung gusto mo. Napansin ni Rosie na masayang tumutulong ang mga cactus sa ibang mga bulaklak. Ngunit siya ay nagmamatigas dahil nakapagbitaw siya ng masakit na salita sa mga ito. Gayunpaman, habang unti-unting nalalanta at nalalagas ang kanyang mga petal sa kanyang ulo, nilunok niya ang kanyang kayabangan at tinanggap ang kahihiyan. Humingi siya ng tulong sa mga cactus. Uy, cactus! Humihingi ako ng tawad sa mga nasabi kong masamang salita sa inyo. Parehas kayong maganda at sobrang halaga sa kagubatang ito. Pwede niyo rin ba akong tulungan? Napansin ng mga cactus ang desisyon ni Rosie na magpakumbaba at alisin ang kanyang kayabangan. Kaya binigyan niya ito ng tubig. Naramdaman niya ang unti-unting panunumbalik mula sa kanyang loob at ang matitingkad na petals ay sumusunod sa liwanag ng araw. Mula noon, si Rosie ay natutong huwag bumase sa pisikal na kaanyuan. Dahil kahit tayo ay magkakaiba man sa panlabas na anyo, lahat tayo ay dinisenyong magaganda at kagamit-gamit. Wakas!